alang sa kasayuran sa tanan, no? Basig na apaywa pamasayod nya labi na mga barangay ug SK officials. Basin lang nga naiwa pamasayod labaw sa tanan ang katawahan, ha? Ato nga ipahibalo karon nga giabot gyud nga nag-resist na, ha? Nag-resist na ang Kongreso. Ipasabot ang mga congressman o ang mga senador. Wala na sesyon. Kaya nangampanya na sila kay unsaon. Eleksyon man lagi karong Mayo 12. So, kadtong balaod nun, minaw. Katong plano nga balaod unta nga dili una mag-eleksyon karong tuiga sa mga barangay o sa Sangguniang Kabataan officials, wala gyud mo lusot. Karohon na to, wala mo lusot ang maong balaod nun. So naa pa nakapinding pa sa Kongreso. So kung walay bag-ong balaod, klaro na to, kung walay bag-ong balaod, magpabilin ang karaan nga balaod nga nag-ingon dunay eleksyon alang sa barangay ug SK officials karong Disyembre 5, 2025 o karong tuiga. So natong mga barangay officials ug Sangguniang Kabataang officials nga murarabato sila confident kayo asilan. Confident kayo nga wa kuno eleksyon. Hay. Mao kana aning tuo sad mo dayon sa kini mga politiko lagi maayo magsaad-saad. Labi na kay padong eleksyon, kamo mga barangay officials sa Sangguniang Kabataan, mura lang pud mo murag mga bata ba nga sadsaaran. Nga ayaw mo kagool, why eleksyon? Kay kami bahala dito sa Kongreso. Kami bahala sa Senado. Unya karon, unsa may nahitabo? Giabot na lang nga nag-resist ang Kongreso, ang Senado, wala mulusot ang maong plano nga i-postpone ang eleksyon o adto na mo matud pa sa 2029 mag-eleksyon. Oy! Pero kon yung ni mga higala. Oy! Aminaw, mubalik man pagsisyon ang mga senador o mga kongresista sa Hunyo 2 human sa eleksyon. Kung pananglit lang, ilang apurahon yun. Hunyo 30 ra ba na kutob ilang termino? Pila na lang na ka sisyon na bilin. Pero kung ilag yung apurahon nga mo gawas o malusot kining maong balaod, ay naagyapoy problema. Kay naay abogado nga gaatang. Naa si attorney atong migo, attorney Romy Makalintal, nga mausad na ang mipetisyon sa Korte Suprema niadtong gaplano nga i-postpone ang barangay eleksyon niadtong 2023. Nga hinumdo mo, i-postpone man tato nila ay tungod sa petisyon ni attorney Romy Makalintal. Ang Supreme Court mismo may pugong o mutugot nga i-postpone ang maong eleksyon. Mga nag-eleksyon kita sa 2023. Kinalangan man to. So mausad kini ang mahitabo karon, no, attorney Romy Makalintal, nga sa higayon nga molusot kini sa Senado o Kongreso, gilayon mo file siya petition dito sa Korte Suprema aron dili kini tugutan nga balaod. Ato paminawan si attorney Romy Makalintal
sa iyang mga rason nganong supak siya nining plano nga pag-postpone sa barangay election. Panlilin lang, deceptive, at inililigaw nila ang taong bayan. Alam mo, inamin na rin ni Congressman Panaligan ang karapatan nila mag-fix ng term. Sinasabi ni Congressman Panaligan, iniwasan nila yung postponement at extension. With due respect to Congressman Panaligan, parang hindi niya nabasa yung ginawa nilang bill. Bagamat ang title ay fixing the term, maliwanag doon sa bill na yun, pinopostpone nila yung December 2025 election at ini-extend nila ang term of office ng kasalukuyang barangay officials hanggang sa 2029. Dahil sa, ang sabi nila, ang susunod na election ay sa May 2029. Bagamat hindi nila sinasabi doon may postponement, hindi nila sinasabi ano ang mangyayari sa December 2025. So maliwanag na nililin lang nila ang taong bayan sa nasabing bill. Kaya inamin na rin ni Congressman Panaligan na ang isang bill ay dapat na isa lamang bagay ang tinutumbok noong titulo. Ang titulo nila, to fix the term. Pero ang nilalaman ay extend the term of office of the incumbent barangay officials, postpone the December 2025 election, and hold over ng incumbent barangay officials. In other words, tayong mga taong bayan, inalisan na naman nila ng karapatan sa ating pagpili ng ating mga leaders sa ating mga barangays. At yan mismo ang iniiwasan doon sa desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec. Kaya nga declared unconstitutional yung unang batas nila na nagpo-postpone ng halalan. Kasi sabi ng Supreme Court, hindi kayo pwedeng mag-postpone ng walang dahilan. Wala namang dahilan ito sinasabi. Kung sakali man na mag-fix sila ng term of office, dapat prospective application. Nang ibig sabihin, kung gusto nilang gawing 4 years or 6 years ang term of office, dapat tuloy ang eleksyon sa December 2025 at yung mahalal sa December 2025, yun ang magkakaroon ng 4 years o kaya 6 years. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema na prospective application and not retroactive application. Dito mananatili yung mga incumbent barangay officials. So mali po yan, ginagawa ilang batas na yan at labag yan sa ating saligang batas. Kaya si President Marcos ay dapat pag-aralang mabuti ito kasi yung unang-unang batas na ginawa niya ay yung postponement of barangay election noong 2022. Ang unang batas ng Pangulong Marcos declared unconstitutional. Ito, panibagong batas na naman ito, baka ma-declared unconstitutional na naman ito, ay nakakahiya naman sa ating Pangulo na ang mga batas niya ay na-declared unconstitutional. Kaya sana, pag-aralan nilang mabuti ito sapagkat ito ay labag sa saligang batas at labag sa karapatan ng taong bayan na mamili ng kanilang mga leader sa ating bansa. So, Attorney, mapa yung term ay postponing, fixing, extending ay mga problematic terms. Inililigaw nila ang taong bayan. They deceive the people. They disguise it as fixing the term. Pero ang katotohanan, extending the term of office of incumbent barangay officials and postponing the December 2025 election. Kaya yan bagay na yan ay dapat na makarating sa ating Korte Suprema at para malaman din ng taong bayan na niloloko tayo, nililin lang tayo ng ating mga mambabatas. Kaya nga tayong taong bayan, palagay ko dapat magising na po tayo. Tumutol po tayo. Kayong mga nakikinig ngayon, tinatanggalan po kayo ng karapatan bumoto sa darating na barangay eleksyon. Tayong lahat, tinatanggal ang karapatan natin na palitan natin ang mga barangay officials na wala namang ginagawa sa ating mga barangays. Tinaalisan tayo ng karapatan natin bumoto sa saligang batas dahil sa ilalim ng saligang batas, karapatan natin yan. At ang ginagawa nila, namumulitika itong mga politikong ito.
Ito ay kanilang mga political promises sa ating mga barangay officials para sa darating na halalan ay maingganyo sila na iboto sila sa darating na halalan. Kasi ganyan ang ganyan. Mapapansin ninyo noon, ang mga postponement ng halalan, laging ginagawa pag malapit ang halalan ng law. Para bang pinapain nila yan sa kanila na, tutulungan namin kayo ha, magpo-postpone tayo ng halalan, pero iboboto nyo kami. Sa darating na halalan, suportahan nyo kami. Okay, so malinaw na malinaw mga higala. Abogado ha? O niya, nasubukan na. Tested. Nga makikumbati ko dito sa Korte Suprema. So kamo mga barangay, iski officials, pangandam na mo. Ha, pangandam na mo kay bisan pag mulusot sa Senado, sa Kongreso, na ay petisyon nga nagulat nga dili gud mahimo kay kini panlin lang. Matud pa, pangilad kini natong katawhan, gihikawan kita nga mopili, gihikawan ang atong katungod nga ilisan na ang mga way hinungdan. Og of course, sublian kato mga maayo performing barangay o iski officials. So 100% kung ako inyong pangutanahon na ay eleksyon sa barangay o iski karong Disyembre 5, 2025. Let's get ready to rumble!